Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Ito yung sinabi ko sa inyo na meron na namang pulis na naman. Ay nako, pulis, matulis. Ito na naman, headline na naman ang pulis. Hindi lang isa, tatlong pulis na naman ngayon ang sangkot sa pagdido ng kabaro nila. At hindi lang kabaro yan, kaibigan nila, kainuman nila, ay pinagtulong-tulungan nila. Sinemento at pinasok sa septic tank. Kaya ito, atin panoorin ang bidyong ito at tayo talaga dito ay matulala tayo, matulala. Bakit ganito? Bakit pulis na lang palagi? Well, ewan natin kung anong nangyari. Ito ang video courtesy ng Frontline. Tatlong suspect ang inaresto matapos patayin, simentuhin at itapon Ayan, sa grabe. septic tank ang bangkay ng isang pulis sa Malolos, Bulacan. Sa kabila niyan, tinutugis pa ang mismong bumaril sa biktima. At live mula sa Bulacan sa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, ano na yung update sa karumal-dumal na krimen? Grabe. Lord Cheryl, hanggang sa ngayon nga ay bantay sarado pa rin ng mga tauhan ng PNP SWAT itong bahagi ng subdivision sa Barangay Mohon, Malolos, Bulacan kung saan nga nadiskubre yung katawan ng Grabe. nawawalang pulis sa loob ng septic tank. Sinimento ang naaagnas ng bangkay ng isang lalaki sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan noong Sabado. Iniahon pa ito mula sa septic tank na tinambakan ng mga basura. Tadtad din ng tama ng bala ang katawan. Siya ang nawawalang Itong grabe pulis, si tadtad, Staff ibig Sergeant sabihin, Renato Casawa pinagtulungan niya na 46 barilin. years old. At ayon sa chismis na narinig ng mga nagtestigo dyan, ay dahil lang daw sa joke, biniro daw itong tatlo nitong biktima. Dahil lang sa joke ay pinagbabaril na siya. Ano kayang joke yun? Grabe naman. Kasama sa inuman, kaibigan, kakilala, tapos ano bang klaseng droga ang mga nainom ng mga ito o nahit-hit? Sobra naman ng klaseng droga yan. Kasi wala nang wala nang sa kanila, rasyonali, wala nang rason, wala na sa katinuan na pati kaibigan nila. Noong last video natin ay asawa, anak, dinido ng ama. Ito naman, kaibigan, kasama sa trabaho, dinido rin. At pinagtulong-tulungan. Grabe. Ano bang klaseng to? Ay, nako. Para sa ating magiting na General Nartasi, ay nako, dapat gumawa ng mahigpit na batas diyan. Punishment para sa mga iskalawag na pulis para hindi kagaya nito. O kaya check up sa lifestyle, check up sa drug check up, di ba? Tingnan ang bawat pulis, ang bawat isa kung merong droga sa katawan. So drug test ng mga yan dahil hindi na ito normal, pulis na lang palagi. Okay, so ito, balik tayo sa frontline with Cheryl Kusem. Sa parting ito ng subdivision, nilibing yung biktima at ayon nga sa mga residente. Sa parting ito ng subdivision, nilibing yung biktima at ayon nga sa mga residente, wala naman daw silang napansing kaduda-duda dahil maraming basura at saka maraming puno dito sa bakurang ito. Kaya't laking gulat na Grabe. lamang nila nang malaman na dito pala nadiskubre yung katawan ng nawawalang pulis. Base sa investigasyon, nakadestino ang biktima sa Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Bago lang. Huling nakitang buhay si Kasaway nito lang January 24. Nagpaalam umano ito sa kanyang asawa na aalis at sumakay ng motorsiklo. Hanggang sa nakita na nga ang kanyang bangkay sa septic tank. 3 suspect na ang inaresto kahapon. Kabilang ang isang pulis sa Malolos. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na pinaslang ang Biruan biktima lang, ng joke. mga suspect nang dahil lang sa simpleng biruan. From the moment that he was tagged as missing or reported to be missing, our police officers had been working round the clock to discover, uncover, to establish what really happened. Especially over the weekend, we have various developments.
Sa ngayon, mahigpit ang seguridad sa subdivision, partikular na sa may septic tank kung saan natagpuan ang labi ni Kasaway. Di kalayuan sa lugar na yan ay nakatira raw ang isa sa mga suspect na i-cremate na ang labi ni Kasaway. Tumanggi nang magpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Lord Cheryl, ayon nga sa mga nakausap natin na mga tauhan kanina dito ng SWAT, hinihintay pa raw nila na maibaba yung search warrant para tuluyang mahalughog yung bahay na kinatatabihan ng bakanting lote kung saan nga nakita yung katawan ng biktima. Nananatili naman na at large yung Apat mismong pala. gunman, At large napaka-apat na suspect ang bumaril dito daw. sa krimen. Pero tad-tad eh. So ibig sabihin ng tad-tad, hindi lang isang pistol yung ginamit. Baka pinagtulungan nila, di ba? Grabe naman, kasama sa trabaho. Drug Enforcement Agency sa DEA, sila na-assign. So ibig sabihin, maraming droga na ano diyan, di ba? Nasabat. Baka ginamit nila, kaya nagkaganon yung kanilang mga utak. Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Paki-comment, bakit ganito na ang nangyayari ngayon sa kapulisan na araw-araw. Bukas abangan natin ano na namang magawang karumal-dumal nitong mga lispo na ito. Abangan natin bukas anong headline tungkol sa mga lispo. Lispo na naman eh. Araw-araw talaga yan. Grabe, araw-araw talaga. Grabe naman. Hindi siguro nanonood ng balita itong mga pulis na to, no? Na mayroon ng mga pulis na nakagawa ng krimen, nakulong, natanggal sa trabaho. Baka hindi sila nanonood ng ng mga balita. Kaya hindi nila alam na ang kapulisan ngayon ang mainit sa mata ng mamamayan. Kaya tuloy nawalan ng ang mamamayan eh. Tiwala sa kapulisan dahil sa mga bulastog na ito. Mga balasubas. Hindi naman lahat ng kapulisan, di ba? Ay napipili lang naman. Pero dahil binibigyan nila ng dumi ang uniforme ng kapulisan. Kaya sa mga kapulisan na humuli sa mga balasubas na to, kudos sa inyo, keep up the good work dahil kayo ang tunay na pulis ng bayan. Okay, ako magpapasalamat sa lahat ng nanonood ngayon, nagsuporta at nag-click sa ating subscribers button. Sa aking avid followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, see you on our next upload.